po, bago tayo dumako sa ating pag-aaral, mag-declare muna ho tayo. Lagi itong sinasabi, pag tayo po'y sumunod sa Lord, it will happen to us. Okay? Hindi po ito nangyayari, mga minamahal ko, ng declaration lang. Pag nabuhay tayo para sa Lord, I believe it will happen to us. Sige po, the rest of my life will be the best of my life. Isa po, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi po sa 7 tao, you are blessed. You are blessed. Pinagpala ka na ng Lord. Sige po, magandang umaga po. Tayo po ay uupo. Yan, sige po. Bago ho tayo magsimula, meron ho bang first timer? Ngayon lang ho kayo nakarating sa simbahan pong ito. Kung kayo po ay first time nakarating dito, pwede ho ba kayong tumayo? Gusto lang naman ho kayong welcome. Meron po ba? First timer? So wala. So tayo po ay tawag dito, tutuloy sa ating pong pag-aaral. Sino nito mga minamahal ko, nakita mo napakabuti ng Diyos mo sa buhay mo? Taas yung kamay. Yung lahat na nakakaranas sa kabutihan ng Lord. We can attest to that. Napakabuti ng Diyos. Alam niyo po, kadalasan, sa pagpunta natin sa simbahan, ang laging laman na isip natin kung ano bang makukuha natin. Kano mapapala natin yung blessing. Pero rare, napakabihira, na pumapasok tayo ng simbahan at tinatanong natin, Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko para sa'yo? Given na ho yan eh. Alam niyo bang blessing para sa'yo yan? Para sa atin yan. Bayad na ho yan sa krus ng Kalbaryo. Pero dapat, nakita ko minamahal ko, habang tayo ay tumatagal na Kristiyano, dapat tanungan, Lord, ano ba gusto mo? Ano bang gusto mong gawin ko para sa'yo? Kasi kadalasan, nakasentro sa sarili. Ngayon, mga minamahal ko, sentro naman tayo, ano bang gusto ng Diyos? Pwede ho ba yun? Hindi ba nakaka-offend yun? Tingnan natin, kasi mahirap ng puro, yung puro tanggap lang para tayong mga dam. Hindi po ganun layunin ng Lord. Ang layunin po ay parang ilog. Dumadaloy po ang pagpapala sa mamagitan ho natin. Hindi po ito yung, Lord, bless me, bless me, bless me. Hindi ho ganyan ang Kristiyanismo. No, tayo po ay daluyan ng pagpapala. Kaya ka pinagpapala ng Diyos, no, para po maging pagpapala sa marami. Amen po ba? So ngayon po, tuloy natin topic natin. Ang pinatuturo sa atin ng Panginoon, nasa huling panahon po tayo. Alam na ho natin yan, hindi natin kailangang i-memorize pa yan. Nakikita ho ng nangyayari sa paligid. Sabi nga gano'n ni Kuya Monching nakaraan, the beginning of birth pain. No, at alam natin, bago pumasok ang birth pain, mga minamahal ko, magra-rapture muna ho. And I believe very close. Nasa pintuan po ito. Kaya po mahalaga, mga minamahal ko, kung malapit na dumating si Lord, bilang anak ng Diyos, ano ba yung dapat kong gawin? No? Actually, ulitin ko po ito, yung blessing po, pag inayos mo lang ang sarili mo, susunod sa iyo yan. Kasi yan po yung design. Hindi po yung hinahanap. Ang ginagawa lang natin, ayusin lang natin sarili natin, yung blessing ng Lord, susunod po yan. Kaya po, ang tanong dito, mga minamahal ko, na magandang katanungan, Lord, ano po ba yung pwede kong gawin para sa kaharian mo? Ano po ba yung pwedeng kong gawin para matuwa ka naman sa buhay ko? Alam ko, tuwa ka na sa buhay ko, wala pa akong ginagawa, natutuwa ka na. Pero mas maganda, mga minamahal ko, kung magagawa natin, pinapagawa ng Lord. So pag-usapan natin, the role of the Holy Spirit in witnessing. 2. Noong nakaraang Wednesday, gusto ko lang magpatotoo, I always pray, Lord, bigyan mo ko opportunity to witness. Andyan po ang aking kaibigan, kumpare, pinsan, sanggang dikit, namin ni paring Ariel, si paring Ricky, galing ho siya ng Amerika. Pag dumarating po yan, pinapatawag ang lahat ng tropa. No? Alam mo na, tagal nyo din kita-kita. Tuturo ako ng prayer meeting, palis na po siya ng Thursday. Tapos, nag-usap sila paring Ariel, kami, kita-kita kami ng Wednesday para po sa huling namin pag-uusap namin magkakaibigan. Nung maga pa lang, I pray, Lord, bigyan mo ko ng, matagal na ako nag-pray for my friends. No? Lord, I pray na bigyan mo ko ng opportunity to witness. Lord, ma-born again po sila. No? And then, Wednesday, turo kong prayer meeting. Tapos nag-chat sila. Kid, hindi kami kakain hanggat hindi ka dumarating. Nakakahiya naman. So, nagturo kong prayer meeting, sabi ko kay Neri, pagturo ko, sisibat na muna ako kasi naghihintay na sila. And then, pagturo ko, nagmamadali po ako. Andun na po sila paring Ariel. Si paring Ariel, iba hong gift na ito. Yung hindi ko kayang gawin ho na ito. Mag-invite to eh. And then, andun po sila, na yung handa na yung paring Ariel, yung kwentuhan, sila na Ricky.
Ang daming pagkain. No, baboy, grabe. And then, nung naupo na, naiya ako yung huling-huli. Sige, bakit kami? Pray muna tayo. Pray kami. Tapos kain na. Tawanan, reminiscing, ang dami ng kinain namin. Tapos maya-maya, naglabas na ho ng pundador. Andun na ho kami sa sa tawag dito, alam naman nila na hindi na kami inom ni Paring Ariel eh. Kumuha po ng pundador, ang laki, nilabas sa harapan namin. Di kwentuhan, ang tagal hindi kita-kita. And then, binuksan si pundador. Nagsali na sa mga tawag dito. Kami ni Paring Ariel, hindi, alam naman nila eh. Hindi na kami naalok ng mga kaibigan natin. Mga tropa ho namin, yung kababata ho namin, masaya kasi kami magkakaibigan actually, namin memory. And then habang magiinuman na, bigla pa na may nagtanong, kamusta na yung BP mo? Yung dugo daw. Nauwi kami sa dugo. No, ano mo, sugar mo, ganito na. Bigla sabi ni Irene, kapatid, yung asawa po ni Lyndon, taga dyan ni Kuya Lyndon yun, tumutulong sa atin pag may, pag may mga anniversary na nasa gobyerno natin, yun po si Kuya Lyndon. Naglabas po ng BP, di nag-BP-han na ho kami, kanya-kanya, tagi-isa ho. BP, si Paring Ariel, batang-bata, 139, over 80. Pambira, sabi ni Irene, batang-bata. Tapos, yung isang tropa namin, 220 over 130 on the spot. Wow! Nagulat kami, 220, 130. Ang taas! Tapos si Paring Ricky, kaibigan natin, pinsan ko po yun, kaklose ko po yun, and then very close kami na Paring Ariel, di nag-BP, 185 over 120. Ang taas! Di tawanan na. Tapos, si Pastor, ganun din ako. 186, 130. Grabe, ang tataas ng dugo namin. Tapos dumating si Popsy, kaibigan namin. Pagod na pagod. Pagpahingahin. Hindi pwedeng sumat hanggat hindi na BBP. Pag-upong ganyan, paglipas naman yun, BNP. 170, 110. Pambira, alam nyo, bigla na lang. Sabi ni Paring Ricky namin, kaibigan namin, kaya ayoko ng BP, napaparanoid ako dyan. Tawa na kami ng tawa na. Ito nakakatawa. Wala nang gustong uminom. Ang pinag-usapan na, katapres. Termisartan, no? Yung mga pampatay. And then bago kami mag-uwian, ito na yon, sabi kong ganon. Ito na yung hinihigo sa Lord. Sabi ko, bago tayo umuwi, pray muna tayo. Pag-pray natin si Paring Ricky bago siya bumalik ng Amerika. And then we pray. Pero bago tayo mag-pray, paalala mo tayo mga kapatid. No? Mga kaibigan, sabi nga namin, sabi ko doon, maikli lang buhay natin mga kapatid ko. Hindi tayo pabata. Tumatanda ho tayo. Huwag sana tayong papayag na lalabas ho tayo ng mundo na wala pong Panginoon. Kailangan natin si Lord sa mga buhay po natin. It's time to go back. Tapos pray kami. Damandamo mo yung Lord, nando doon. Damandamo mo. Pagkatapos mag-pray, ang mabait namin lahat eh. Pwede na kami kunin ni Lord. Yung alam na, because the presence of God is there. Labas kami doon, kwentuhan, and then nakakatuwa. Yung mabahaginan mo, mapalalahanan mo, yung mga kaibigan mo, effort po ito ng Paring Ariel, dalawa kami, tsaka ang Kuya Lyndon. Kapatid, ito yung pinapagawa ng Diyos sa atin. At alam niyo ho ba, the joy of the Lord is our strength. Pag ang Diyos po ay nagagalak, lumalakas ka. Alam niyo ho ba yun? Pag ikaw po'y sumusunod, nagagalak ang Diyos, lumalakas ka. Kaya po sa mga tao nag-evangelize, hindi po yan natutuyo. Lumalakas po yan. Bakit po? Kasi napupulfill niya yung purpose ng Lord. The joy of the Lord is my strength. Amen. So ngayon po pag-usapan natin, tunto ako sa Panginoon eh. Yung alam mo na, may sense of fulfillment, hindi dahil may pera ka. Dahil nagawa mo yung gusto ng tatay mong nasa langit. Iba ho yung saya ng pera, pero iba ho ang saya ng obedience. Sino niwala doon? Ako ay prima, minamahal ko itong series po na ito. Hindi po ito parang tumalbog lang sa pader. Tapos wala lang. No? Ulitin ko po ito. You are designed to be blessed and to become a blessing. Hindi ka dinisenyo ng Lord na dam, dinisenyo ka ng Panginoon maging river, maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Ito pa nakakatuwa. Ang sarap mag-testimony kasi alam mo yung sinasabi mo. Alam mo ang Diyos ay mabuti, hindi nila alam. Tama ko mali? Kahit bali-balik na rin buhay natin, alam natin sa ating mga espiritu na ang Diyos ay mabuti, natural ang pagiging mabuti at napakabuti. Ang ganda ng mensahe niyan. Kaya niniwala, ang ganda ng message na yan. Bakit po kasi ang tao naghahanap ngayon?
No, naghahanap ng ng tutulong ho sa kanila. Naghahanap po ang tao ngayon ng mga politiko na magbibigay ng pera, magbibigay ng ayuda. Yun po yung ngayon. Pero tingin ka sa akin, hindi ho ayuda lang gustong bigay sa atin ng Panginoon. Gusto ng Lord, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Wala hong kaya magbigay niyan kundi si Kristo. Kaya ang ganda ng message natin. So ngayon po pag-usapan natin, natin, mga minamahal ko, itong topic ho natin, the role of the Holy Spirit in witnessing. So sabi nga naman, minamahal ko, maraming Kristiyano ang gustong mag-share ng gospel. No? Maraming Kristiyano gustong mag-share ng gospel. Sabi nga noon, pero natatakot po sila o nag-aalangan. No? Natatakot o nag-aalangan. Sabi nga noon, ang tanong, kaya ba ito? Kaya ko ba to? Ang sagot, hindi mo kaya mag-isa. Yun po pinakapunto rito. Hindi natin kaya mag-isa. Ang ebanghelismo ay hindi solo mission. Ito ay spirit-powered mission. No? At sabi ko naman, minamahal ko, sabi po ng Acts 1:8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng banal na spirito at kayo ay magiging saksi. No? Mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng sandaigdigan. So dito po mga minamahal ko, ang binibigyan po ng diin dito, yung trabaho natin magkakapatid. Church, tingin ka sa akin, hindi po ito pakulo ni pastor. Ito po ay nakasulat sa salita ho ng Diyos. Hindi, kung ano man ang binabanggit ni pastor dito, hindi po ito kalooban ni pastor. Kalooban po ito ng Diyos natin. At si pastor po, bilang tinawag ng Lord, I have no choice but to obey. So ginagawa ko po ang soul winning kasi sabi po ito ng tatay kong nasa langit. At ito rin po yung bilin ng Lord sa atin. Sabi ng Matthew 28:18-20, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa binigay na sa akin. Kaya humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan niyo silang ng lahat na aking mga itinuro, bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Sabi niya ganoon. At sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, ito pong pinag-usapan, hindi po ito suggestion ng Diyos. It is a command. Ito po ay utos sa iyo, ito po ay utos sa atin. At gusto ho ng Panginoon, ano pang expectation ng Lord sa atin? Makita ho ng Panginoon na ginagawa ho natin ang Great Commission. Pakisama nga po, Great Commission. So dito mga minamahal ko, pag-usapan ho natin, tatlong bagay. Ano po ba ang gampanin ng Banal na Espiritu sa ating pong pagpapatotoo? No? Ng mabuting balita para po sa mga tao. Ano po ba yung papel niya? Actually, kapatid sa akin, ang soul winning, hindi ito kayang gawin ng tao. Apart from the Holy Spirit. Alam niyo po, ang nakakalungkot ngayon, kung ano-anong ginagawa ng church para to draw people. No? Pagpapa-event ng ganito, no? Andiyan ang sports, ganito, lahat, no? Kaya lang ang problema, maminamahal ko, it is human idea without the Holy Spirit. Kaya magugulat ka, ang daming ginagawa, pero minsan walang ani, konting ani. Bakit po? Ito po yung effort na galing po sa mga sarili ho natin. Paano ba ang evangelism? Hindi mo pwedeng i-separate si Holy Spirit sa evangelism. Ang problema ng church, ginagawa ang evangelism without the Holy Spirit. Kaya po hindi talaga ito uubra. Kahit anong gawin na, minsan po ginagawa na lang natin ang evangelism para masabi na may ginagawa lang tayo without the anointing of the Holy Spirit. Kaya magugulat ka, napagod, natuyo, nag-away-away. Bakit po? Kasi wala ang presensya ng Banal na Espiritu. Alam niyo po, ang inaano lang sa atin ng Panginoon, kung ito po ang isa sa pinakamahalagang utos ng Diyos, ito po ang dapat nating pag-aralan at dapat po maging expert ho tayo rito. Dito sa lugar po na ito, maminamahal ko. So, tatlong bagay po, maminamahal ko, papel ng Banal na Espiritu as we witness, the goodness of God. Number one, sabi niya ganon, pag tinignan ho natin, sabi niya na maminamahal ko, siya ang nagbibigay ng kapangyarihan. No? Sabi niya ganon, maminamahal ko, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Banal na Espiritu at kayo ay magiging saksi. So, ibig sabihin, power. Kailangan ng church ng power. Hindi lang ho kailangan ng church ng talino. Kung may talino, may tinatawag po na nakakayanan, without the power of the Holy Spirit, it is nothing. Pag wala ang kapangyarihan ng Espiritu, gagawin mo ang evangelism sa laman.
Kaya ka tayo madidismaya, mga minamahal ko. Bakit po? Sarili pong itong lakas. Tingin ka sa akin, yung lakas mo, lakas ko, wala po yung kayang marating. Maliban po na ang banal na Espiritu ang sumamaho sa atin. Bakit siya po ang nagbibigay ng power? At dito po, pinakita ng Lord, sabi niya, magkakaroon kayo ng kapangyarihan from Jerusalem, Judea, mga minamahal ko, Samaria, and the ends of the earth. Inisa-isa. Yung Jerusalem, bakit kailangan ng power? No? Unang-una, nakita ko po, mga minamahal ko, magsisimula sa Jerusalem. What is Jerusalem? Ito po ang religious capital ng Israel. Sa buong mundo ay sa pinakamahirap mawin yung mga Israelita. Bakit po? Kasi po, Judaism po sila. Ang kilala nila si Yahweh, hindi na kilala si Jesus. Sa Jerusalem, dito po ipinako si Kristo. Dito po itinakwil ang Panginoon. Dito po hindi pinapaniwalaan si Kristo na namatay at nabuhay na magmuli. Hindi po sila naniniwala ang Kristo na namatay. Kaya po kailangan ng power. Dahil pag walang power, walang magpapatunay na totoo sinasabi nila. Andito ang Pariseo, andito ang Saduceo, andito yung mga teachers of the law, mga abogado po ito. Kaya kung wala kang kapangyarihan, mga minamahal ko, hindi ka ho nila paniniwalaan. Ano pa? Ang Judea, mga minamahal ko, ito po isang lugar na halos lahat ng ministry ni Kristo na-reject po ng mga Hudyo. Itong lugar ng Judea, they need the power of God, no, para makita ng mga tao na ang kanilang mensahe po ay totoo. Ang kasunod ay Samaria. Ano bang meron sa Samaria? Ang Samaria at ang Israelita, wala po yung magandang relasyon. No, actually po, mga minamahal ko, iniiwasan ng mga Israelita na dumaan ng Samaria kasi baga makontamin sila ng karumihan nito. Ganon din po ang mga Samaria, hindi magandang tingin sa mga Israelita. So therefore, they need the power of God. Kapangyarihan. And the ends of the earth, during po ng panahon po na yun, na nagahari po ay ang mga Romano. At ang mga Romano, mga Greek, matatalino sila, mga philosopher nandito. Kailangan nila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para maging epektibo sila, mga minamahal ko, na sila po ay tinatawag na na patotoo. The word power, mga minamahal ko, yung word na ginamit ito, kapangyarihan, power, ang sa Greek word doon ito ay dunamis. Dito ho galing ang word na dynamite. Ang dynamite, mga minamahal ko, ito po'y sumasabog at pumapatay. Ang dunamis, mga minamahal ko, ito po ay nagbibigay buhay at bumubuo. Ulitin ko ang difference. Yung dynamite, pagsabog po niyan, mga minamahal ko, magkakalat, papatay ng tao. Ang dunamis, hindi. Pagbaba ng kapangyarihan ng Panginoon, mga minamahal ko, yung sira, binubuo. No? Meron siyang kakayanan, mga minamahal ko, na buuin anumang bagay na sira. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, ang trabaho ng Diyos ay buuin ang buhay ng mga tao. No? Dahil lahat ng tao, pag walang Diyos, sira. At ang pwede magbuo lang ng buhay natin, yung Diyos natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, ano po ibig sabihin? Kaya po sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis ng Jerusalem pag wala pong pagbaba ng Banal na Espiritu. Ibig sabihin, napaka-crucial ni Holy Spirit sa trabaho natin. Napaka-crucial ni Holy Spirit sa assignment na gagawin natin. Without Him, hindi tayo pwede magtagumpay, mga minamahal ko. Kaya makikita natin rito, ilang mga tawag dito, ng patunay, mga minamahal ko, ng kanila pong tinatawag, manifestation po ng presence ng Lord. Nak, ibaba mo na ako, nak. Next slide, nak. Next slide. Sabi po ng Acts 2:43, nung bumaba si Holy Spirit, no, grabe, 3,000 naligtas. And then, mga minamahal ko, dahil sa maraming himala at kababalaghan, no, sabing ganon, himala at kababalaghan, ginagawa sa mamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Anong kaibahan? Pakisabi nga po, power. Isa pa ho, power. Pag walang power, hindi ka pwedeng manalo sa mga Hudyo. Why? Matatalino sila. Mula pagkabata, alam nila ang Torah. Hindi sila basta-basta maliligaw. Pero pag meron pong himala, pag meron gumagaling, pag meron patay na nabuhay, pag meron pilay na nakalagad, pag may bulag na nakakita, iba nung usapin nyo. Pag may bigay na karinig, that's the ministry of our Lord Jesus Christ. At nakakatuwa, ginawa po ni Kristo yon, the same Holy Spirit na kasama ni Kristo. Pag aklat ni Kristo, sabi niya, huwag kayong aalis hanggat di bumababa si Holy Spirit. Pagbaba ni Holy Spirit, yung ginagawa ni Kristo, naging pagpapatuloy na ginawa ng tinatawag po ng mga disciple. May himala. And then sabi po ng Acts 4:13, mga minamahal ko, Acts chapter 4 verse 13,
Sabing ganon. Sabi niya, with great power, hindi sinabing with power, with great power, the apostle continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them. Grabe ho ka sa kanila. Tingin sa akin, si Kristo po, hindi po siya nagpagaling sa magitan ng anino. Meron pong isang binuhay na patay, marami ang Panginoon. Pero yung mga disciple, hindi po. Sa sobrang dami ng pangailangan ng panahon nila na may sakit, nilalatag po nila yung mga tao sa kalsada, ang mga minamahal ko. At ang sabi ng Bible, pag naglakad po si Pedro, lahat ng tatamaan ng kanyang anino, gumaling. Kaya po ang tao, mga minamahal ko, makikinig ka kasi may power. Makikinig ka kasi may evidence ng kinatawag na healing. No? Yung po yung mark, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis without the Holy Spirit. Why? Kasi po napaka-crucial the Holy Spirit sa assignment po natin, mga minamahal ko. Stephen, next slide. Si Stephen, mga minamahal ko, pag inaral natin, now Stephen, a man full of God's grace and power, perform great wonders and signs among the people. Ito po isang lingkod ng Lord, ito po isang deacon, puspos ng Banal Espiritu, gumagawa siya ng maraming himala. No? Himala, kapangyarihan, nagmamanifest po sa kanya. Kaya po yung mga tao, kahit gaano kagaling, hindi po pwedeng manalo sa kanya kasi si walang evidence. Ito mga disciple, meron po silang evidence. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit merong 200,000 na populasyon ng Jerusalem, 100,000 na born again. Kalahati po ng Jerusalem, mga tao rito, na born again po sila. Ibig sabihin, mga minamahal ko, na bago po yung tinatawag ng community. Why? Kasi po, marami mga tao na nakakilala ho sa Panginoon. Alam niyo po ba, kung gusto natin baguhin ang bansa natin, hindi po ito magbabago, mga minamahal ko, ng ganun. Kahit sinong magaling na presidente, kahit si Vico Soto, lagay mo ho rito. Kahit sino pong sila Magalong, no? sila yung mga dating Chief Justice na matitino. Hindi ho magbabago Pilipinas. Maliban po mabago ang puso. Ulitin ko po ito. Maliban na mabago ang puso. Ang sabi po nung Chief Justice, sabi niya, ano yung pwede mong ipayo? Mula sa loob ng pamilya, turuan ng mga anak ng tinatawag ng integridad, ng honesty. Pinababalik po sa loob ng tahanan na bumalik po sa GMRC, good manners and right conduct. Hindi ma-check sa Pilipinas. Ang Pilipinas po, mga minamahal ko, nasa kalalagayan na tayo na terminal na parang cancer. The only hope, mga minamahal ko, is the gospel of our Lord Jesus Christ. The only hope, yung mga tao, yung leader natin, ma-born again po sila. Yung nangunguna ho sa atin, mabago puso nila, no, mabago isip po nila. Without the intervention of God, wala po. Alam niyo po, nakakalungkot. We need to pray for our nation. Kung makatok po sa pintuan ng Pilipinas ang panibagong revolusyon. Pag nagkaroon ng revolusyon, sino papalit mo? Pag pinalit mo isa, anong gagawin nila? Magagantihan ho sila, yung mga pinakulong ho nila. Pinakulong, paglabas, ipapakulong nila, nagpakulong sa kanila. Cycle po ito, mga minamahal ko, ng gobyerno ho natin. Corruption. Ulitin ko po ito. Pwede lang ho magbagong Pilipinas pag ang mga Pilipino nabago po ang puso. Dahil ang problema ho natin, mga minamahal ko, ay puso natin. Mula po sa puso, lumalabas ang kasakiman. Mula po sa puso, lumalabas ang pagpatay. Mula po sa puso, mga minamahal ko, lumalabas ang selos, ang inggit. Mula sa puso, lumalabas ang dibisyon. Mula sa puso, lumalabas ang di pagkakaisa. Galing po yan sa puso. Maliban na palitan mo ang puso, hindi po yan kahit saan mo ho ilagay yan. Ang problema natin is the heart. And the only person that can change the heart of people is our Lord Jesus Christ. Kaya po ang halaga po ng preaching ng Word of God. No? Ang panalangin natin, Lord, yung body of Christ, sana mag-preach sa mga kalsada, mag-preach sa mga school, mag-preach sa mga tinatawag sa mga barangay, kung saan man punta, maipangalan mabuting balita ng kaligtasan. Dahil ang pag-asa, mga minamahal ko, ay ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pwede ho bang palakpakan natin si Lord dyan? Come on, palakpakan ho natin ng Panginoon. Even po si Philip, no? Si Philip po ay isang kasama sa 7 tawag dito, deacon. No? Na grabe, next slide. Acts chapter 8 verse 6, sabi ganon, when the crowds heard Philip, nung mga tao po ay, maraming tao narinig nila si Philip and so, narinig at may nakita sila, ang nakita nila,
Signs He performed. May nakitang himala, may nakitang ginawa, and then they all paid close attention to what He said. Nung makita po lahat, sila nakinig kasi may ebidensya, kasi may manifestation ng power. Sabi na, for which sick, if your spirit came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. So there was great joy in that city. So ibig sabihin, mga minamahal ko, alam niyo po itong huling panahon ito, napakarami hong mga tao na nangangailangan talaga sa Panginoon. Napakadami, sa totoo lang. Ang hospital, tambak. Ang mga ano doon, halos grabe, ang mga tao walang masulingan, mga minamahal ko. Alam niyo po ba, ang trabaho natin is this. No? Ituloy ho natin yung trabaho ng ating pong Panginoong Jesucristo. No po? And then dito, mga minamahal ko, makikita ho natin, naalala ko po, naalala niyo po yung pupunta po ng templo si John, tsaka si Pedro. Nung sa hagdan, may nang namamalimos. Mula pagkabata po, ay tinatawag po na lumpo. And then, mga minamahal ko, para siyang landmark. Pag nakita mo siya, nasa templo ka. Doon po siya dinadala para manlimos. And then, sabi nga ng mga minamahal ko, tulad na kwento ko ito nakaraan, nakita, alam na yun ni Pedro gagaling. Sabi ni Pedro, look at us. Tumingin sa kanya yung lumpo. And then, alam niya, bibigyan siya. Sabi po ni Pedro, silver and gold I have none, but what I have, I give it to you. In the name of Jesus, walk. Hinawakan sa kamay, itinayo, lumakas po itong bigla po itong nagtatatalon. Ano mangyayari? Pag nakita mo yung lumpo, tumayo, nagtatalon, magkakagulo. Kaya po dahil may nakita ang nagkagulo po sa templo, takbuhan po ang mga tao, what's happening? Sabi po ni Pedro, set up po yun para mag-preach ng gospel. Sabi na, ba't kayo natataranta? Ba't kayo nagkakanda? Palagay nyo ba dahil sa kabutihan namin, kaya lumakad ng taong ito? And then i-preach niyo po ang Panginoong Jesus. Dumating mga Saduceo, Pariseo, and then hinuli ho silang dalawa. And then nung sila po ihuli, mga minamahal ko, pinagpaliwanag sila sa loob ng templo, kasama po yung taong pinagaling. And then kini-question sila, kaninong pangalan, saan kapangyarihang galing ang ginagamit nyo para kayo magpagaling? Nag-preach sa harapan ng mga ano. Ang lakas ng loob ni Pedro nagsasalita doon sa mga abogado, sa mga taong magagaling, sa mga taong matatalino, para mga mambabatas po itong kausap niya, para itong mga congressman, nandun po siya, nagpipreach ng gospel. Ito sabi nila, pambira, they are unschooled. They are unlearned. Wala silang alam, mga hindi nakapag-aral, mga minamahal ko. The only na naiintindihan itong mga tao na ito kasama ni Jesus. At ang matindi, kaya hindi sila makapagsalita kasi po yung taong lumpo, pala ang puri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi nila makaila yung mensahe kasi po may ebidensya. Tahimik po sila lahat. Ganun ho nila, mga minamahal ko, winin ang bayan ng Israel. Kapatid niya sa akin, hindi ho naghahanap si Lord ng magaling. Hindi rin po siya naghahanap na kailangan makatapos ng Bible school. Naghahanap lang ho ang Panginoon ng mga taong available. Mga tao po, nasasabi niya, Panginoon, gusto kong maging bahagi ng gusto mong gawin. Punuin mo ko, gamitin mo ko, sapat na po yun, mga minamahal ko. Kaya po, hindi sapat ang kaalaman. Hindi sapat ang karisma, hindi po pagandahang lalaki po ito. Hindi pagandahan po ng bihis. Hindi po paramihan po ito ng tinatawag ng medalya na ilalagay natin sa sarili. Hindi ito paramihan na sa mga pader ho natin, hindi po. No? Ang tunay na kapangyarihan ay galing sa Diyos mismo, sa mamagitan ng banal na Espiritu. Ano? Gusto itong ibalik ng Diyos sa simbahan po ito. Gusto ho ng Lord sa huling araw na ito, magligtas po siya ng maraming kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Church, it's time to wake up. It's time magising sa ating mahabang pagkakatulog, no? Sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. It's all about the Holy Spirit. Next slide. Next slide. Parang ganito po tayo, mga minamahal ko. Next slide, please. Parang, namutla siya dito. Kamusta dyan sa inyo? Malinaw?
Okay, ito lang hindi, no? Dito po may nakalagay po rito, the iPhone 16 Pro Max and the iPhone 17 Pro Max. Habang tinignan ko po ito po yung mga latest mga minamahal ko ng tinatawag po na iPhone. No? Itong iPhone 17, tinignan ko, ang halaga is $1,249. Siya po ay nag-average ng mga 70,000 to 80,000. Imagine mo, may ganun kang cellphone. No? Sigurado, tingin mo sa mga katabi mo, mga mukhang holdapper, no? Snatcher. Kasi ang laki yung pera noon. Yung iPhone 16, mga minamahal ko, Pro Max is $1,199. Almost 60,000, 70,000 mga minamahal ko. The latest. Ang ganda ng camera, no? Ang dami, ang ano ng spec, lahat, ang dami pwedeng gamitin. Pero alam niyo, sabing ganon, kahit gaano kaganda po itong tinatawag na cellphone na ito, pag hindi po ito na-charge, wala po itong katuturan. Tama po ba ako? Walang silbi, kahit gaano kaganda yan, wala ho yung kwenta. Ibig sabihin, ito pong mga cellphone na ito, kahit gaano kaganda, nakadepende po yan sa tinatawag na charging niya. Amen? The same thing with us. Kahit gaano tayo kagaling, kahit tayo gaano katalino, without the Holy Spirit, wala ho tayong magagawa. Kaya, mga minamahal ko, gusto ng Panginoon na punuin ang simbahan. Gusto ng Lord iparanas ng kanyang sarili para muling bumalik, muling niya makita ang mga paa ng mga anak ng Diyos na nangangaral na mabuting balita. Alam niyo po, nakakatawa itong huling panahon na ito. Ako naniniwala ko, ito'y panahon ho ng Diyos. Hindi po ito panahon ng demonyo, panahon po ng Diyos ang huling panahon po na ito. Dapat na po ito makita. Bakit po ba ang church ay hindi na epektibo, mga minamahal ko, sa soul winning? Hindi na epektibo, mga minamahal ko, na witness ang tinatawag po na church. Number one na reason, hindi na po tayo napupuspos ng banal na spirito. Maraming churches po, hindi na pinag-uusapan si Holy Spirit. Pangalawa, kung bakit hindi na po tayo epektibo sa evangelism, bakit po? Pangalawa po, ito yung reason, di na missional ang church. Wala po sa isip niyang gawin ang gusto ng tatay niya. Wala siyang gustong gawin, kundi yung kanyang pangarap, yung kanyang gustong marating, yung kanyang gustong abutin, yung po tumatakbo sa isip niya. Kaya po, hindi magkakaroon ng epektibong galaw ang Diyos. Bakit po? Dalawang bagay. Walang kapuspusan. Pangalaw po, ang utak ho natin, hindi na ho tayo utak na makadiyos. Minsan, pakiramdam natin makadiyos tayo, pero yung katotohanan, ang layo na ho ng isip sa isip ho ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, it is a challenge for us, mga minamahal ko. Hindi mo kailangang maging super Christian. Ang kailangan mo lang, dumepende sa banal na spirito. Kailangan nating manalangin, Lord, punuin mo ko. Gamitin mo ko, Panginoon. Maniwala ko kayo, pag inamperero mo, bibigyan ka ng Lord ng open door. Bibigyan ka ng bukas ng pintuan. Magsasalita ka lang. Ang kailangan lang natin, magsalita. Dahil pag hindi tayo nagsalita, mga minamahal ko, wala hong pananampalataya na may papanganak sa puso ng tao. Bakit po? Faith comes by hearing, and hearing by the word. Ibig sabihin, pag walang preaching, wala hong faith. Ang mga tao kaya po nakakilala sa Panginoon, nakarinig po siya ng ebanghelyo, mga minamahal ko. Narinig niya, nagkakreate po ito ng faith, mga minamahal ko. Itong dahilan kaya po siya lumalapit sa Panginoon. Kaya napakahalaga ng preaching, mga minamahal ko. Unang-una, role ni Holy Spirit, tagabigay po siya, mga minamahal ko, ng kapangyarihan. Pastor, yung kapangyarihan ba nila, kapangyarihan natin parehas? Opo, parehas lang po talaga. Ngayon po, mga minamahal ko, ang hinahanap lang niya, mga minamahal ko, yung mga tao po na gusto. Alam niyo, ang galing ng Diyos, hindi ka pinipilit. Hindi yun namimilit ang Diyos. Nagsasalita siya, pero hindi ka niya pipilitin. Pero ako naniniwala, mga minamahal ko, sa mga susunod, pinagpala na ho sila ng Lord. You are blessed. Pag hindi ka ho nangaral, unang-una yung joy, wala. Iba ho, the joy of the Lord is my strength. Yung kagalakan, maminamahal ko, pag napulfill mo kalooban na Lord, andun po yan, andun ang sense of fulfillment. Tingin sa akin, wala ho sa pera ang sense of fulfillment. Wala po sa karir ang sense of fulfillment. Pag wala nga hong Diyos yan, ang tawag po dyan, nagbubunga po ito ng anxiety. The fulfillment ng mga Kristiyano, maminamahal ko, ay magawa natin ang kalooban ng tatay natin. Kaya po, maboboring ang buhay ng isang Kristiyano, maminamahal ko. Kaya, boring ang isang Kristiyano kasi hindi niya ginagawa yung kanyang assignment, mga minamahal ko. Kung gusto mo maging masaya buhay mo, this is one of the secret, mga minamahal ko. Ano po yon? Gawin natin ang pinag-uutos ng tatay ho natin.
Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on, pinakamalakas sa palakpak. Pangalawa, bukod po sa kapangyarihan, mga minamahal ko, siya po ang nagbibigay ng lakas po ng loob. No? Nagbibigay ng tapang. No? Naturally, mga minamahal ko, hindi naman talaga tayo matatapang pagdating ho dito. No? Sa kalokohan, matapang ho tayo. Naalala ko nung wala pa tayo sa Panginoon, mga tatay, pambirang lakas natin ng loob na bumuhat po ng case na beer. No, pag nakainom ka na, di ba, medyo, alam mo na yon, proud na proud ka sa pinagagawa mo. Pero pagdating po sa gospel, mga minamahal ko, tameme ang mga Kristiyano. Dati na ang kapal na, sorry sa word, hindi, paano ko bang gagamitin yung word? Dati hindi tayo nahihiya sa pinagagawa natin kasalanan, pero na born again tayo, ang ganda ng mensahe natin, nahiya na ho tayong sabihin sa Panginoon, sa mga tao, nawawala po yung lakas ng loob. Tingnan niyo po ito, mga minamahal. Next slide. Sabi po na Acts 4:31, pagbaba ng Holy Spirit, sabi ganoon, silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu. No? Pagkatapos silang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag ang tao napupuspos, may nangyayari sa loob. No? Kapangyarihan, lakas, tapang, andyan po yan. No? Si Pedro, minamahal ko, takot po sila. Nagtatago sila nung mamatay si Kristo. Wala silang lakas ng loob na mangaral. Kaya po nasa isang kwarto sila, nagtatago po sila. Kaya ang ginawa ho ng Lord, sila po ay kinatagpo. And then sabi ng Lord, huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi bumababa si Holy Spirit. Mga takot po sila. Nung bumaba si Holy Spirit, minamahal ko, grabe ang tapang ho nila. Ito ho nangyari. Kasunod na slide. Sabi nga naman, minamahal ko, Acts 2:14, pagdating ng Holy Spirit, and Peter stood up with the 11, raised his voice, addressed the crowd, fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Tingin sa akin. Si Pedro, kasama ng 11, mga minamahal ko, nakatayo, nangangaral ng mabuting balita. Mula po sa pagkatakot na mapuspos sila, wala na silang sinasanto. Kahit gaano kagaling nasa unahan nila, ang mahalaga, meron silang magandang mensahe. Pangalawa, meron silang kapangyarihan. Pangatlo, makapangyarihan yung loob nila. Napakatapang. Grabe, yung mga tamilmil naging matatapang ng mga tao. Kaya nga po sabi ganoon ng Biblia, mga minamahal ko, sa Acts 4:13, sabi ng ganoon, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that this man had been with Jesus. Nakita nila yung lakas ng loob. Walang aral. Hindi marurunong. Pero ang tapang niya nangangaral ng buting balita. Bakit pa? Pakisabi nga po, puspos ng Espiritu ng Diyos. Pakisabi po, puspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya dito, mga minamahal ko, even po sila Pablo, mga minamahal ko, sa Acts 14 verse 3, sabi ganoon, Acts 14 verse 3, so Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to perform signs and wonders. Kita ng mga tao ang tapang. May manifestation of miracles and wonders, may power, may tapang ho sila. Na bakit po? Puspos ng Espiritu ng Diyos. Ibig sabihin tingin sa akin, without the infilling of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. Si Holy Spirit, nakataya po ito, mga minamahal ko, sa witnessing. Para gawin ho natin ang assignment nating tinatawag na magkakapatid. Ang dating takot ng mga disciples ay naging matapang dahil sa Holy Spirit. Hindi lang ito personality change. It was a spiritual feeling. Kapuspusan ng banal na spirito. Kapag kinakausap ka ng espiritu, mag-share ka, wag mo pigilan. Kahit nanginginig ka, siya ang bahala sa resulta. Kagabi po, andito ang Pastor George Shock. Nung Friday, nagkikwentuhan kami, diyan kami sa labas. Yung isang lugar sa Sambales, nilapagan nila, nag-evangelism sila ron. Habang sila gagawain dito, may nagiinuman doon sa kabila. Sabi ni Holy Spirit, puntahan mo, sharean mo. Medyo na-awkward siya, nagiinuman nga naman, tapos bigla mong lalapagan. Sabi ni Holy Spirit, sharean mo. And then, di na kinaya conviction, pumunta siya. Habang nagiinuman po, sumasyat pa eh. Nagsasyat pa. Habang sige lang, tuloy niyo po yan yung shot niyo. Nagiinuman sila. Pero may conviction.
Nag-share po siya ng ano. Ay, alam niyo man testimony ni Pastor Jojo eh. May biglang umiyak doon sa umiinom. Tapos yung inda kinaya. Umuwi na, hindi ko na kaya to. Tapos nag-pray po siya. Alam mo na yung umiinom kayo, tapos bigla kayong... Pagkatapos yung ng sharean, wala na akong uminom. Tropa na tayo ha, sabi ni Pastor Jojo ha. Pagbalik namin dito, magkita-kita tayo. Alam niyo, ang kailangan lang natin, sumunod. Available ang kapangyarihan, available po ang lakas ng loob. Galing po ito sa Diyos. To fulfill, mga minamahal ko, yung purpose po natin. Naalala ko ng batang Kristiyano ko, na ikikwento ko rito yun eh. Ako, taga-bayad sa EI, may project ko kami dito sa Continental. Ang trabaho ko, magbayad ho ng tinatawag ng tax namin, BIR, sa Cubao. Sa sobrang gusto kong sundin ang kalooban ng Lord, lagi ko may dalang trucks, mga ganito kakapal. Trucks, yung pinamimigay po. May dala akong backpack, no? Yan pong isitan po yan, isitan Cubao na yan, napakaraming tao niyan, no? Dalabas ko yung trucks ko, paglapag ko, lahat ng tao, mga God bless po, pagpalain mo kayo ng Panginoon, mukha akong engot, no? Pero ang saya ko. Tuwan-tuwa ako, bakit? Kasi ginagawa kayo looban ng tatay natin. Tapos bigla marereject ako. Para ko parang tapos kukunin ko si trucks ko, babalik ko sa bag ko. Pero ayun, nakakatuwa, habang naglalakad ka, kinakausap pa ni Holy Spirit. Hindi ako familiar kay Holy Spirit. Siya pala yun. No? Sabi na, ba't ka ba didismaya? Baka mamaya may kumuha niya magbasa, baka ma-born again. Sige lang. Gawin mo lang para sa akin. Pinapalakas niya loob ko. Kunin-kuli ang yung bigay na naman mo akong engot. Kumakanta-kanta pa ako nagbibigay lahat po ng Pag-uwi ko, ubus po yung trucks ko. Lagi ko po yung practice. No? Tingin ka sa akin, kapatid. Ang puso ho ng Diyos ay nasa kaluluwa. Ang puso ng Diyos nasa unbeliever. Ito po ang heartbeat. Ito po yung tibok ng puso ng Diyos. Ang bawat kaluluwa mahalaga. Hindi lang ikaw ang mahalaga. Hindi lang ako mahalaga. Yung pamilya mo mahalaga. Yung mga anak mo mahalaga. Yung tatay mo mahalaga. Yung kapitbahay mo mahalaga. Yung mga kaibigan mo mahalaga. Walang magsasabi sa kanila kundi ho tayo. Ang kailangan natin maging malakas ang loob. Kung dating wala tayo sa Diyos, malakas ang loob natin sa kalokohan, dapat ngayon mas malakas ang loob natin dahil kasama natin ng Diyos para sabihin po sa kanila, may pag-asa ang buhay po nila. Kapatid, tingnan sa akin. Yung testimony mo lang, dati kang manginginom, pinalaya ka ng Panginoon, kailangan nila ng kalayaan, naranasan mo kalayaan, mabuti kang witness, maminamahal ko. Si Alan po, dati lang din akong adik, maminamahal ko. Yung mga taong gusto magbago, maminamahal ko, may mensahe rin akong daladala. Ang mensahe ko, may pag-asa kay Kristo, may kalayaan, pwedeng mabago ang buhay ng tao sa pangalan ni Jesus. Ikaw at ako, lahat tayo may kwento ng tanggapin po sa Jesus. Hindi ka dapat mahiya, maminamahal ko. Dapat mas maging matapang tayo, maminamahal ko, na sabihin natin sa mga tao, may pag-asa kay Kristo. May kausap ako. Maraming tao gusto na magbago. Hindi lang nila alam kung paano magbabago. Ikaw, nakaranas ka ng pagbabago. Ikaw ang boses ng Diyos. Ikaw ang patotoo ng Diyos dahil nakaranas ka po ng kapangyarihan, ng pag-ibig ng Diyos na sinasamba mo. Hindi ka dapat mahinahimik. Hindi ako dapat matahimik. Kung meron tayong ingay na gagawin, hindi po yung kalsada sa EDSA. Ang ingay na dapat gawin natin, maminamahal ko, ay ipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Mga teachers po nandito. Gusto ko maintindihan mo, huwag kang papayag na walang maboborn again sa school mo. 1 taon mo silang kasama. Dapat ipinapanalangin mo mga estudyante mo. Lord, kahabagan mo sila, kaawaan mo sila, bigyan mo ako opportunity na maipakilala ko yung Kristo sa'yo. Kung ikaw po ay nasa gobyerno, may tao kang mga hawak, hindi ka dapat mahiya. Inilagay ka ng Diyos dyan para maging tinig ng Diyos. Isang araw, tatayo ka sa harapan ng Diyos, pananagutan mo yung mga bagay na hindi mo ginawa. Yan ang katotohanan. Hindi ka napunta dyan na wala lang. Inilagay ka ng Diyos dyan para ikaw po ay maging ilaw at asin ng Panginoon. Church, let your light shine. Makita po sa atin na meron pong buhay na Diyos. Makita sa atin na meron pong Diyos na nagbabago, may Diyos na nagpapala. Yan po yung trabaho natin sa mundo natin ginagalawan. Gusto kong maintindihan mo, hindi ka ho tagalupa. Isang araw mag-rapture, mawawala ka rito.
Ang trabaho natin, kaya po tayo nasa lupa, mga minamahal ko, habang hinihintay natin ang pagbalik ng Panginoon, tayo po'y gumagawa ng kalooban ng ating church. Ang kayamanan natin wala po sa lupa, ang kayamanan mo nandun sa tunay mong tirahan. Hindi ka ho taga-lupa. You are born of God, born from the above. You are a child of God. Amen. Pag ito naintindihan mo, hindi ka dapat ma-insecure, hindi ka dapat matakot. Bakit po? You are already blessed. Huwag mong hayaang umikot lang ang buhay mo sa pangarap mo, sa pangarap ng pamilya mo. Mahalaga, ino-honor ng Diyos yan. Pero kung may papangarapin ka, pangarapin mo, magawa mo, pinagagawa ng Diyos sa buhay mo. That's it. Hindi ka papalakpakan ng Diyos dahil magaling ka. Hindi ka papalakpakan ng Panginoon, nagawa mo to. Hindi po. Ang sasabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good and my faithful servant. Nagawa mo ba pinagagawa ko? May kausap ako. Pastor, grabe ka naman. Nasa huling panahon. Anytime, pwede ho tayong kunin ng Panginoon. Life is too short. Time is too short. Sana wag ho tayong datnan ng Panginoon na umuupo-upo lang. Sana huwag ho tayong datnan ng Panginoon, pasimba-simba lang ho tayo. Sana datnan ho tayo ng Panginoon na ginagawa natin the greatest assignment ng Kristyanismo. Ano po yun? To win souls and make disciples. Hindi ho sinasabi ng Lord na mag-resign tayo sa trabaho. Hindi ho sinasabi ng Panginoon na wag na tayo mag-business. Hindi po. Kahit nasaan ka, pwede kang mag-win. Kahit saan ka ilagay, pwede mong gawin ang tinatawag na assignment mo. Kahit saan. Kaya ka nga nandyan. Nilagay ka ho ng Panginoon dyan. Tingin ka sa akin, yung hindi ko kaya abutin, kaya mong abutin kasi nilagay ka ng Diyos doon. Yung iba nilagay doon, yung iba nilagay doon. Lahat ay pinaglagyan ng Panginoon para po sabihin sa mga tao na merong Diyos na nagmamahal po sa kanila. Pangatlo po, at dito na ako magtatapos. Bukod po galing sa kanyang kapangyarihan, galing po sa kanyang tinatawag na lakas po ng loob at kapangyarihan. Pangatlo po, maminamahal ko, siya ang nagbubukas ng puso ng tagapakinig. Ang trabaho ni Holy Spirit, maminamahal ko, i-convict yung mga taong nakikinig na mensahe ng Diyos na dala-dala mo. Sabi yung gano'n ng John 16 verse 8, maminamahal ko, John 16 verse 8, sabi niya, kasunod na, when He comes, si Holy Spirit, 16 verse 8, He will convict the world of sin. Ang trabaho ni Holy Spirit, maminamahal ko, habang kinakausap mo mga tao, kinakausap siya ng Diyos. Yun po ang trabaho ni Holy Spirit. Ano? Kaya hindi pwedeng wala si Holy Spirit. Hindi pwedeng puro idea lang ng tao. Hindi lang pwedeng pamaraan ng tao. Sa soul winning, dapat i-involve natin si Holy Spirit. Dahil ang gustong-gusto ni Holy Spirit ay soul winning. Hindi pwedeng gumawa ka ng soul winning mo without Him. Walang mangyayari. Pag gumawa ka ng gusto mong pag-abusapan, masiguro natin na kasama natin ang banal na Espiritu, mga minamahal ko. When He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment. No? Yan po ang trabaho ni Holy Spirit. Naalala ko may isang panahon na nangangaral sila Pablo. No? Sa Acts 16 verse 14, sabi ganoon, one of those listening was a woman from that city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth, isang mayaman, isang negosyante. Habang nagpipreach po si Pablo, she was a worshiper of God. Hudyo po ito. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. No? Na born again po yung tao kasi po, yung Diyos po ang tinatawag na kukonvict ng puso ho natin. Alam niyo po itong huling panahon nito, binungkal na ni Holy Spirit ang puso ng maraming tao sa pamagitan ng mga problema. Struggle. Ang tao pag walang problema, hindi po yan makikinig. Pero pag ang tao, mga minamahal ko, dumating na po yan sa lundo ng kamatayan, o meron po mahal na sa buhay, may pangailangan, ang tao po, they will listen. Naalala ko po, sino nakakita nung nakaraan, lumindol po sa, sa tawag dito, sa Davao? 7.3, mga minamahal ko. Alam mo, pambira, patok na patok ang pangalan ni Lord. Habang gumagawa ito, Lord, 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 ingatan mo kami, Lord, Lord. Tama po ba ako? Pag bigla may problema, Lord, ito nakakatuwa. Sa dami ng problema, ang tao naghahanap kay Lord.
Ang puso ng tao, binuksan na ho ng Lord. Inararo na ng Diyos ang puso ng tao. Ang kailangan lang may magsalita ng buto, ng mensahe ng Diyos sa puso ng mga tao. And sa Holy Spirit, ang trabaho mo magsalita, ang trabaho niya magligtas, hindi mo trabaho magligtas. Ang kailangan mo lang magsalita, iko-convict niya, ililigtas niya. Hindi natin trabaho magbago, ang trabaho ni Holy Spirit, magbago ng buhay ng tao. Ito nakakatuwa, kung ito po'y trabaho ng Diyos, walang imposible sa Diyos. Kahit po'y mga tao na pag tinignan mo, imposibleng ma-born again, walang imposible sa Diyos. May pamamaraan ng Panginoon para po ang mga tao ay ibaba ang sarili sa harapan ng Panginoon. Ngayon ito, mga minamahal ko, ang daming nangyayari sa paligid natin. Cebu, grabe. Tumama naman yung tinatawag na lindol dito sa tinatawag po na Davao. No? Tapos sa Zambales, kahapon lang, kung hindi ako nagkakamali, 5. Medyo may tama rin sa atin ng konti pero hindi naramdaman. No? Palagay niyo po ba may sinasabi ang Diyos? Sa palagay niyo po ba itong mga nangyayari sa paligid walang sinasabi ang Diyos? O baka sinasabi ng Panginoon, I am coming very soon. Alam niyo po ba, even po yung mga atheists, even po yung mga unbeliever, naniniwala sila may isang dilubyong paparating sa mundo. Alam ho nila yan. Ang problema, hindi nila naiintindihan. Pero ikaw at ako, alam mo yung sinasabi ng mga tao. Meron pong great revelation na paparating. Meron pong dakilang paghihirap na paparating. Alam ho natin yan. Kaya po mga minamahal ko, ang taas ng anxiety, ang taas ng hopelessness, ang taas ng emptiness, ang daming nangyayari mga minamahal ko, ang gobyerno natin, wala ka nang aasahan. Ang tindi ng corruption. No? Habang pinapanood mo yung tinatawag na kung mahilig ka sa balita, maiinis ka talaga. Kung paano lang pinaglalaroan yung tinatawag na gobyerno natin. Ang tao po hindi na alam kung anong gagawin po niya. Ito nakakatawa, ang solusyon po ay dala-dala natin. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Huling panahon, sumisigaw po ang mensahe ng Diyos, I am coming very soon. Hindi po ito nagkataon, mga minamahal ko. This is the beginning of birth pain. Church, we need to speak the word of God sa mga tao. Available ang power. Available po, minamahal ko, ang tapang at lakas ng loob. Available po ang conviction ng Banal na Espiritu sa ating mga anak. Kung hindi mo kayang magsalita, mag-invite ka. No? Mag-invite ka. Invite mo sa church, invite mo sa cell. Kung kailangan ligawan mo, madala mo sa cell, gawin mo. Bakit? Mahalaga ang kaluluwa. Si Kristo namatay para sa kaluluwa. Pag tinanong mo siya, Lord, gaano kahalaga itong adik na to sa harapan mo? Sasabihin sa'yo ni Jesus, yung adik na yan, namatay ako para sa adik na yan. Ganun siya kahalaga. Ibig sabihin, walang pera na sasapat para bayaran ang adik na yan, kaya binayaran ko ng buhay yung walang sinasabi niyong walang kwentang mga tao, lahat ng tao may kwenta sa akin. That's the heart of God. Isang reason mo minamahal ko, kaya tayo may pagtitipon, mga minamahal ko, para po tayo palakasin ng Lord, upang tayo po, mga minamahal, gumanap sa gustuhong gawin ng ating pong Panginoon. Hindi mo trabaho magbago ng puso, trabaho yan ni Holy Spirit. Tayo ang tagapagturo, siya ang tagapaniwala. Ako po'y naniniwala, inaararo ng Diyos ang buong mundo. Sineset up niya po ang buong church, ang buong mundo, for the great revival bago dumating ang Panginoon. Pero ikaw at ako, we need na magising. Ang church ang dapat magising sa ating tinatawag na layunin. Dapat ang church, mga minamahal ko, ma-shake mga minamahal ko sa kanyang pagkakatulog para ma-fulfill natin yung commission ng Panginoon. Nakakalam niyo ba? Ang China po tinatawag na sleeping giant. Pero hindi ako naniniwala ang China sleeping giant. Naniniwala ko ang church ang sleeping giant. Dahil pag ang church nagising, kaya niyang baliktarin yung mundo na ito. Dahil meron po itong kapangyarihan, na higit sa anumang kapangyarihan, na pwedeng produce ng mundo. Ang kailangan lang ng church, magising. Ang church po ay universal, mga minamahal ko. Walang panig ng mundo na walang church. Ang China po, wala po itong Diyos, mga minamahal ko. Meron po itong 300 milyong mga Kristiyano. Nasa kanila po ang pinakamarami at pinakatotoo na Kristiyano na sa loob ng China. Lahat ng lugar, meron pong church.
Ang pinakatulog na simbahan ay nasa Amerika, nasa Europe, at nasa Pilipinas. Ang kailangan lang natin, magising sa huling panahon po na ito. Conclusion. Soul winning is not about your strength, your skill, or your success. It's about God's Spirit working through you. Ang soul winning daw, hindi ito dahil sa lakas mo, dahil sa kakayanan mo, o sa tagumpay mo. Si Holy Spirit, mga minamahal ko, na gumagawa sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, kung ito ay tatanggapin ng puso mo, at babalikan ng soul winning, bago ka pumunta sa kung anuman, sa umaga, pray, Lord, fill me with the Holy Spirit. Lord, give me an open door. Magugulat ka ho. Bibigyan ko ng open door. Bibigyan ka niya ho ng lakas ng loob. Bibigyan ka niya ho ng tinatawag na kapangyarihan para magawa mo po ito. Sa huli po, you're not alone when you witness. Hindi ka mag-isa pag nagpapatotoo ka. The Holy Spirit is your helper, your voice, and your strength. Ang trabaho natin ay sumunod, ang trabaho ni Holy Spirit, pangunahan tayo. Ang trabaho natin mag-share, ang trabaho ni Holy Spirit ay magligtas. Ang trabaho natin mag-alaga, ang trabaho ni Holy Spirit ay magbago ng buhay. Gawin natin ang trabaho natin, gagawin ni Holy Spirit ang trabaho niya. Ano pong ibig sabihin? Tayo po ikamanggagawa ng Diyos. Kung ano yung gusto ni Holy Spirit. Kaya po naalala ko yung sabi ng Panginoon, nakita po nung kay Isaiah, nung magpakita po si Holy Spirit, ang Diyos po sa kanya, nakita niya ang Diyos. Sabi po ng mga anghel, banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Nakita niya yung kabanalan Diyos, nakita niya yung kalumihan niya. Sabi niya, kaawa-awa ako, nakita ko si Yahweh. Lumipad po yung anghel, kumuha po ng tao dito ng baga, galing po sa trono. Kumuha ang gano'n mula po sa altar. Didikit sa kanyang bibig, sabi ng ang sabi sa kanya ng anghel, malinis na ang iyong pagkatao. And then bigla nag-usap, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Sabi, sinong susugo natin? Sino magsasalita? Luminaw ang kanyang pandinig. Sabi niya sa Panginoon, Lord, here I am. Send me. Pinakita ng Panginoon sa kanya ang karumihan ng bayan ng Israel at kailangan ng Panginoon ng tagapagsalita. Mga kapatid ko, kailangan ni Jesus ng tagapagsalita para sa kingdom niya. Wala kang dapat kahiya. Ang ganda ng mensahe ng Diyos na dadadahulo natin. Meron po tayong kapangyarihan, merong lakas ng loob na pwede bigay sa atin ng Lord. Yung kapangyarihan mo pwede magbago ng buhay. Alam nyo kaya gustong-gusto ko po ang gospel po na ito. Ang gusto-gusto ko yung mga taong nasishare ko, yung walang-wala. Yung as in, www na halos wala, hirap na hirap. Pag yung tao na yan nagsuko ng buhay niya sa Panginoon, dumiretso po yan, maniwala ka. The rest of their lives will become the best of their lives. Tanong nyo kung bakit? Naranasan ho namin ang pamilya ho namin yan. Naghihikaw sa buhay namin pare-parehas ng panahon po niyon. As in WW pamilya ho namin. Pero nung dumating ang banal na Spirit, dumating si Kristo ang buhay namin, binago buhay namin. Ngayon po, wala kang makikita ng marka ng kahirapan ng nakaraan. Ang ganda ng mensahe na dadal natin pare-parehas. Tayo po itatayo, mga minamahal ko.